Tama bang ibinigay mo sa akin ang sarili mo? Ani Akiro habang yakap sa kanyang mga bisig ang kasintahang si Vivian. Second year college pa lang sila ng mga panahon na yon. Ngunit halos maglilimang taon na silang magkasintahan. Childhood sweetheart nga kasi kung tawagin sila ng mga tao. Hindi ko pagsisisihan, Aki. Ani Vivian. Naging maayos naman sila at lalong naging sweet at caring. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, kapansin-pansin ang pagbabago kay Vivian. Palagi ka nalang hindi kumakain. Okay ka lang ba? Ani Aki nang magkasabay sila sa kantin. Magkaiba kasi ang kursong kinukuha nila kaya bibihira silang magkasabay kumain. Sorry, wala talaga akong gana eh. Saad ni Vivian. Ramdam ni Vian ang sarili niya hanggang sa pauwi siya. Mabuti na nga lang dahil Friday ngayon, makakapagpahinga siya. Out of nowhere ay naisipan niyang bumili ng PT. Strict ang magulang niya at alam niyang kakahiya siya ng mga ito. Oras na makumpirma niya ang kanyang hinala. Bakit ganyan naman ang itsura mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Anang mami niya. Hindi po, napagod lang po ako, ma'am. Saad ni Vian. Tumuloy siya sa kanyang silid para gawin ang test na balak. Nagpahinga siya sandali pero maya-maya lang, sinubukan niya ng mag-PT. Kabado siya sa magiging resulta. Pero naroon na siya at kahit marapat lang naharapin niya ang lahat ng ito. Ipinatak niya ang likido na nasa syringe at pikit matang hinintay ang resulta. Sakto na tumawag si Akiro kaya sandali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nasa labas ako, may mahalaga akong sasabihin. Anang seryosong tinig nito. Bumalik si Vian at kinuha ang PT. Bagaman may takot, napangiti siya nang makita niya ang resulta. Positive. Nang mga sandaling yun, hindi niya maintindihan ang kanyang damdamin pero lamang ang tuwa. Nagtatakbo siya palabas. Iha, Diyos ko, magdahan-dahan ka nga. Wika ng kanyang mami. Aki, sabik sa matamis ng ngiti ng dalaga ang maganda niyang balita. Ngunit kabaliktaran naman iyon ng lungkot ni Aki. Anong sasabihin mo? Nakangiting ng dalaga. Gusto niyang sorpresahin si Aki kaya minabuti niya itong paunahin. Uuwi na kami sa Amerika. Natahimik si Vian. Gusto ni Daddy na doon ako magmasteral. Ikaw, anong sasabihin mo? Nabura ang ngiti sa labi ni Vian tsaka niya iniabot ang kanyang PT. Buntis ako, Akiro. Ani Vian na labis na ikinagulat ni Aki. Nangunot ang noo niya. Buntis ka? Vian, I want to take this responsibility. Hindi ako aalis, sabihin mo lang. Ani Akiro pero umiling si Vian. Minsan na nilang ipinangako sa kanilang mga sarili na hindi nila hayaang makulong ang bawat isa. Ayoko, Aki. Hindi ko ipapasalo sa iyong batang to. Hindi ko sisirain ang kinabukasan mo. Ani Vian tsaka tumalikod. Mag-ingat ka. Wika pa niya tsaka tuluyang naglakad papasok. Napansin na naman si Vian ng mami niya na naging malungkot kaya't nagtaka naman ito. Vian point of view. Anak, malakas na katok ni mami ang nagpatigil sa pag-iyak ko. Pinahid ko ang luha tsaka ako tumikim. Siniguro kung maayos ako bago siya nakapasok. Okay ka lang? Nasa labas si Akiro. Hindi mo ba papapasukin? Ani mami. Hindi po. Break na po kami, ma'am. Saad ko. Ma'am, gusto ko po sanang magpaka-independent kung okay lang sa inyo ni Daddy. Gusto ko pong may marating sa buhay nang walang hinihinging tulong mula sa inyo. Tinignan ako ni Mami. Alam kong malalim ang pinaguhugutan mo. Ngunit ano man ang maging desisyon mo, isusuportahan kita. Ani Mami tsaka ako yumakap. Nag-decide ako na mag-move sa dorm na medyo hindi pricey. Sinubukan ko ding magkaroon ng part-time job. Ipangalang iniingatan si Daddy kaya hindi ako pwedeng mag-stay sa poder niya. Masyadong mataas ang expectation niya sa akin at hindi ko siya pwedeng bigyan ng disappointment. 3 araw kong kinumbinsi si Daddy para payagan ako na mag-move out paalis sa bahay namin. Basta, don't bother to text me anak kung may kailangan ka ha. Ani Daddy kaya tumango ako. Hinagkan niya ang noo ko kaya napaluha ako. Kasalanan mang maglihim, labis ko itong hinihingi ng paumanhin kay Daddy. Naging mahirap para sa akin nung una, pero ginawa ko ang lahat para maging maayos kaming mag-ina. Kala ko nga hindi malalaman ni Daddy. Nasa hospital ako noon nang humahangos na pumasok si Mami at Daddy.
Matagal ko ding itinago pero mukhang hindi ko na kaya ngayon dahil nakikita na nila na malaki ang tiyan ko. Dati kasi palagi ko silang pinipigil na dumalaw sa akin, kaya talagang hindi nila malaman. Pinakiusap ko din sa mga kaklase ko na ilihim ang pagbubuntis ko. Diyos ko anak, bakit hindi mo kaagad sinabi? Natatarantang ani mami. Hinahaplos niya ang aking tiyan. Napatingin ako kay daddy na nakatingin sa akin habang awang-awa sa aking kalagayan. Namimilipit na ako sa sakit at kirot kaya siguro hindi niya makuhang magalit. Halos hindi ko na alam ang mga nangyari sa paligid. Basta ang alam ko lang, masakit ang buong katawan ko. Pasado 2:00 ng madaling araw nang tuluyan kong mailuwal si Arkien. Isang private room ang kinuha ni daddy para sa akin. Pinagpahinga muna ako nila mami. Tahimik lang si daddy sa loob ng kwarto at pinapanood ang aking paghihirap. Sino nga man ang batang yan? Tanong ni daddy habang nandun pa din sa inuupuan niya. Mahal, please calm down. Ani mami. Ngayon pa lang Vian, sinasabi ko na sa'yo, hindi ko hahayaang makita ng lalaki na kabuntis sa'yo ang kanyang anak dahil sa pagiging irresponsable niyang ama. Matigas na saad ni daddy. Wala din naman akong balak na ipakita sa kanyang anak ko. Wala akong plano na papasukin siyang muli sa buhay namin. At patuloy kong ipapanalangin na sana huwag magkasalubong ang daan namin dahil wala siyang aasahan. Piliin niya ang karir niya. Ma'am, pupunta po ba tayo kay Lolo Daddy? Miss ko na po kasi sila eh. Ani Arkia nang palabas na kami sa elevator. Oo anak, pupunta tayo. May aasikasuhin lang si Mami, okay? Naglakad kami sa service ng restaurant na aking pag-aari. 7 taon na si Arkian. Hinayaan ko muna siyang maglaro-laro. Okay na ba yung pinareserve ni Mrs. Capistran? Saad ko kay Lena. Opo madam, nakasettle na po yun. Wala na po nga asikasuhin. Ani Lena. You are so adorable. Kanino kang anak? Dinig kong anang boses ng kung sino. Kaagad kong hinanap ang anak ko kung saan may kausap siyang lalaki. Tinuro ako ni Arkian. Kasabay ng pagtayo ng lalaki na nagpatigil sa akin. Sabay pa kaming nagkagulatan. Vivian? Halos pabulong lang, ngunit nadinig ko naman yun. Akiro? Tumingin siya sa batang nagtatakbo sa akin palapit. Is he my... Walang sayo Aki. Putol ko sa kanya tsaka ako hinawakan ng kamay ni Arkian at naglakad kami palabas. Vivian, sandali. Tawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Sinakay ko kaagad si Arkian at takmang iikot na ako sa driver's seat nang hulihin ni Aki ang aking braso. Vivian, let us talk please. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa akin. May singsing doon. Wala tayong pag-uusapan Akiro. Masaya ako para sa'yo. Saad ko tsaka ako inalis ang kamay niya sa aking braso. Sumakay ako sa kotse. Ikinalma ko muna ang aking sarili. Ma'am, are you okay? Saad ni Arkin sa akin kaya ngumiti ako kahit tipid tsaka tumango. Oo anak, okay lang si Mami. Then, why are you shaking? Anya pa sa akin kaya itinago ko ang kamay ko. Nasa gilid pa din si Akiro at nakatitig sa salamin ng kotse. Tumingin doon si Arkin. And who is that guy po Mami? Anak, stop asking. Hindi ko siya kilala, okay? Kalmadong saad ko tsaka ako pinaandar ang kotse. Tuliro ako habang drive ang kotse. Bumalik lang ako sa ulirat nang hawakan ni Arkin ang aking braso. Ma'am, okay lang po ba talaga kayo? Anya, tsaka ako hininto ang kotse. Oo anak, okay lang si Mami. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking pisngi. You're crying, ma'am. Anya, kaya napakurap ako. Hinawakan ko ang pisngi ko at basa nga ang aking pisngi, kaya nataranta ako at kaagad iyong pinunasan. Napatingin ako kay Arkin na kaagad akong niyakap. Napaluha ako. Pakiramdam ko'y napakadami ko ng kasalanan sa mundo. Ma'am, don't be cry po. Ang hirap pong makita kayo na ganyan. Ani Arkin. Sorry anak ha. Saad ko tsaka ako hinaplos ang buhok ni Arkin. Muli akong nag-drive ng tahimik. Sakay ko ang anak ko kaya't hindi ako pwedeng gumawa ng kanyang ikapapahamak. Hindi binitiwan ni Arkin ang kamay ko hanggang sa makauwi kami sa bahay. Giniya ko siya pababa at kaagad siyang sinalubong ng lola mami niya. Ngunit si daddy nakatingin lamang sa akin. Mukhang alam na niyang dumating sa bansa si Akiro. Pumasok na kayo sa loob. Ani daddy kaya tumango ako.
Mag-usap tayo, Vian. Malalim siyang tumingin sa akin. Nakabalik na pala si Akiro. Naiwan kami ni Daddy sa labas. Nakapamulsa siya at talagang seryoso. Anong binabalak mo kapag nagkita kayo? We did, Dad. Nagkita na kami kanina. Napatingin siya sa akin. At ano na naman ang pinag-usapan niyo? Vian, ipapaalala ko sa'yo. Hindi na ako papayag na mabigyan mo pa siya ng pagkakataon matapos niya kayong abandonahin. Ani, Daddy. Alam ko naman po, wala din naman po akong plano makipag-ayos sa kanya. Hindi po ako nagpakasingle ng ganito katagal para lang balikan siya. Sana nga, Vian. Sana nga ganyan pa din ang maging katwiran mo. Kahit nasuyuin ka pa ng damoho na yun. Ani, Daddy, tsaka ako iniwan. Napakurap ako. Marahil may pagdadalawang isip kay Daddy na pagkatiwalaan ako at totoo yun. May kaunti pang pagtatangi ang puso ko para sa ama ng anak ko. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kayang pigilan. Pumasok ako sa loob habang mabibong nagkwento si Arkin kina Mami at Daddy. Napangiti ako. Alam ko naman na napamahal na sa mga magulang ko ang aking anak. At ayaw lang nila na maagaw ang atensyon ni Arkin oras na bumalik ang kanyang daddy. Mami, hindi pa din po ba kami pwedeng magkita ng daddy ko? Busy pa din po ba siya? Tanong ni Arkin isang umaga habang ginagaya ko siya papasok sa school. Anak, hindi pa sa ngayon. Darating din yung panahon na yun. Maghintay ka lang. Saad ko habang nakangiti. Tsaka ako hinagka ng noo niya. Nagpaalam lang din ako kay Mami dahil wala na doon si Daddy. Sumakay na din kami sa kotse para ihatid si Arkin papasok. Ipinagmamalaki kong namana ni Arkin ang talas ng isip ni Akiro. Palagi siyang outstanding sa klase. Mataas din ang grado. Mami, kung busy ka po, wag mo na lang akong sunduin. Ayos lang naman po ako. Kaya ko naman po mag-commute. Aniya, bago bumaba sa kotse. Hindi baby, palaging may oras si Mami para sa'yo. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya. Bumaba siya ng may ngiti sa labi. Kumuway pa nga siya bago tuluyang pumasok. Hindi ko na siya nakita dahil may humarang ng kotse sa harapan ko. Kaya't minabuti kong umalis na. Akiro, point of view. So dito daw magtatayo ng building, tama? Saad ko kay Kina, ang aking manager. Oo, madaming mga bata na kulang talaga sa edukasyon at isa ka na sa inaasahan ko. Anya sa akin. Napalinga ako sa kumpulan ng mga bata. May malalaking high school student doon. Huwag kang yabang-yabang dito dahil wala kang tatay kahit ano pang gawin mo. Dinig kong wika ng lalaking bata. Tigil mo na yan. Anang isa pa. Huwag mo siyang saktan. Pigil pa ng isa. Hindi ko makita kung sino ang mga nag-uusap na yun. Hanggang sa humupa ang mga bata at rekta ko nakita ang batang kasama ni Vivian nung nakaraan. Marumi ang damit niya at may dugo ang uluhan. Tumingin siya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, lalo na nang maglakad siya palapit sa akin. Matapang pa siya habang lumalapit sa akin. Manong, tawag niya. Lumuhod ako para mapantayan siya at gano'n na lang ang naging panghihina niya na bumagsak sa akin. Ang kaba ko ay naghalo-halo, pag-aalala at awa. You mess with the wrong guy, nasabi ko sa aking sarili. Kinarga ko yung bata at sinakay sa aking kotse. Sino ba ang batang yan? Ani, Kina. Pasarado mong eskwelahan ngayon, Kina. Iharap mo sa akin ng walang yung mga bata na yun. Saad ko tsaka ako siya pinagsaraduhan ng kotse. Nagagalaiti ako habang nakatingin sa bata. Hindi ko kailangan ng sagot ni Vivian dahil alam ko na ang sagot sa kung sino ang batang to. Dinrive ko ang kotse ko hanggang sa marating namin ang hospital. Kinarga ko ang bata na kaagad namang inasikaso ng mga doktor. Kinuha ko ang phone ko para kausapin si Kina. Maya-maya lang, humahangos na dumating si Vivian. Nasaan ang anak ko? Nasaan? Anya matapos ay napatingin sa akin. Ang anak ko, Akiro. Anya tsaka hinawakan ng collar ng damit ko. Akiro ang... Ma'am sir, stable na po ang lagay ng bata. Kaya lang ay minamuong dugo sa ulo niya. Kaya kinakailangan maoperahan kaagad. Anang doktor. Humahagulgol si Vivian. Akiro, ang anak ko. Anong nangyari sa kanya? Bakit kailangan niyang operahan? Napasalampak si Vivian. It was an accident by a high school student. Binuli niya ang anak mo. Huli na nang makita kong siya pala ang nandoon. Saad ko sa kanya. Hindi nakita? Bakit?
Ganun ba kahirap makita ang isang aksidente? Kung sa bagay hindi na dapat ako magtaka dahil una pa lang naman wala na akong dapat asahan sa'yo. Akmang aalis na siya nang hawakan ko ang kanyang braso. What are you talking about? I offer you kung gusto mo bang magstay ako sa'yo. But you refuse it. Gusto mong ituloy ko ang pangarap ko. You push me away, Vian, kaya wag kang magpaka-feeling biktima. Bakit? Kailangan mo pa bang itanong yun? Buntis ako ng mga panahon na yun at alam mong anak mo ang dinadala ko. Hindi mo na ako dapat tinatanong, Aki. Tanga ka na lang at manhid kung hindi mo pa dinalamang sagot. Anya sa akin kaya napakurap ako. Huwag kang mag-alala. Malaki na si Arkin. Hindi ka na niya kakailanganin. Saad niya pa sa akin, tsaka pumasok sa kwarto kung saan naroon ang anak namin. Nang mga sandaling yun, para ako nanliit sa aking sarili. Parang napakawala akong kwentang tao. Ayoko makipagtalo kay Vian dahil mas kailangan niya ng lakas. Sumakay ako sa kotse ko at bala kong balikan ng bata na siyang dahilan ng lahat ng to. Nag-iiyakan ng mga teachers pagdating ko. Nakatingin sila sa akin na para bang nagmamakaawa. Sir, maawa kayo. Huwag niyo naman pong isara ang aming eskwelahan. Anang prinsipal, tinignan ko siya ng nakakatakot na tingin. Pakiusap? Alam mo ba na dahil sa kapabayaan mo at ng buong eskwelahang ito'y kamuntikan na akong mawalan ng anak? Nagagalaiting saad ko habang nakatingin sa kanila. Sasaluhin ko po anuman ang ipapataw niyong parusa. Ngunit wag niyo lamang pong ituloy ang malupit na desisyong to. Nakikiusap na anang prinsipal. Patawag mo ang mga magulang ng batang yon at ako mismo ang kakausap sa kanila. Tinalikuran ko sila at naglakad ako papunta sa opisina. Doon ay matyaga akong nag-antay. Ngunit hindi maampat ang aking galit. Matagal na panahon na hindi ko nakasama si Arkin. At sa unang beses na malalaman kong siya ang aking anak, ay ganito pa ang ibubungad sa akin. Kahit sinong hindi mawawala sa katinuan. Sa ilang minutong pag-aantay, nadinig ko ang pagdadabog ng kung sino. Kesyo sino daw bang lapastangang nagpatawag sa kanila, gayong may malaking suliranin ng kanilang kumpanya. Siguruhin yung worth it ang taong nagpatawag sa akin dahil kung hindi, ipapahiya ko siya sa harap nyo. Sa mundong to, hindi nabibilang o sabihin na nating walang puwang ang mahihinang katulad ng anak niya. Kaya't kung ano man ang dinanas niya, deserve niya yon. Anang tinig mula sa labas na talaga namang nagpalabas ng aking galit. Itikom ko ang aking kamay habang malamig na nakatanaw sa pagbukas ng pintuan. Pagbukas noon, nabungadan ko ang kunot niyang noo na kaagad namang nawala ng mapagtanto niya kung sino ang taong nagpatawag sa kanya na nag-antay pa ng ilang oras para makaharap siya. Iginiya niya ang anak paupo sa sofa. Tinignan ko ang mata ng bata at talagang hindi mo mababakas ang pagsisisi sa mukha niya. Tulad ng kanyang ama ay isa siyang hangal. Binaling ko sa kanyang ama ang aking mga mata. Mr. Saldives? Nanginginig ang tinig niya nang tawagin ng aking apelyido. Ano pong ginagawa niyo dito? Dad, why are you shaking? Anang bata habang nakatingin sa kanyang hangal na ama. Tumahimik ka. Pabulong, ngunit nandoon ang pagbabadya nang sabihin iyon ni Santiago. Tumahimik ako at itinaas ang aking noo. Gusto kong doon pa lang ay masindak siya para malaman niya kung saan siya dapat lulugar. Maupo ka, Santiago. Bagaman kalmado, ipinaalala ko ang authorization sa aking tinig. Ang mga kamay at binti niya nanginginig nang maupo sa tapat ko. Narinig ko ng malinaw. Narinig ko ang lahat ng mga sinabi mo. Sa iyo mismo nang galing na ang mga taong mahihina, walang puwang sa mundong ito, hindi ba, Santiago? At kung ano man ang nangyari sa batang iyon, deserve niya. Tama ba ang aking mga sinasabi? Mr. Saldives, tama ba ang aking mga sinasabi? Putol ko sa kanya. Nabakas ko ang pamumutla sa kanyang labi kasabay ng pangangatal noon. Oo, sinabi ko nga. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang isasagot. Mula sa aking tagiliran, mabilis kong binunot ang aking baril at kaagad kong inihampas iyon sa gilid ng kanyang ulo. Daddy! Sigaw ng bata na kaagad na dinaluhan ng kanyang ama. Wala akong awa na nararamdaman. Sa halip ay lalo pa nga ako nabuisit. Para silang mga daga na natatakot sa kaharap nilang pusa. Why did you hit him? Anang bata. Ikaw, tatanungin kita. Paano mo nagawang saktan ng musmus na bata na alam mong hindi kayang lumaban sa'yo? Dahil ba wala siyang ama?
Sapat na bang mga dahilan na yun upang tratuhin ng isang tao na parang basura? Hindi, pero mayabang siya. Palagi na lang siyang kinukwento ng aming teacher na dapat tularan. Hindi ang gaya niyang putok sa buho ang tutularan. Hindi ko pinatapos ang kanyang sasabihin. Sa halip, hinawakan ko ng madiin ang kanyang braso. Hindi kasalanan ng batang yun kung bakit siya ang palaging bida sa bibig ng mga walang kwentang teacher niyo. Nais ko lang ding ipaalala sa'yo na hindi mo siya kilala para husgahan ng ganun. Nagngingit-ngit ako sa galit. Ang putok sa buho na sinasabi mo ay anak ko. At dahil sa ginawa mo, nilagay mo lang sa panganib ang buhay niyong mag-ama. Sinungaling, hindi kita kilala. Mayaman ang daddy ko't hindi mo kami basta-basta matatakot. Anya pa, kaya ako'y ngumisi. Alam mo bang dumilang ng sapatos ko ang yaman na sinasabi mo? At sa isang kurap ko lang, kayang-kaya kong bawiin ang lahat ng yaman na pinagyayabang mo bata. Ngayon, umalis ka na sa harap ko. Bago pa kita bawian ng hininga. Mr. Saldives, maawa na kayo. Huwag niyong idamay ang anak ko. Musmus lang siya at walang alam. Saad sa akin ni Santiago, ngunit mabilis ko siyang sinuntok. Alam mo palang musmus ang anak mo, pero bakit tinuturuan mo siya ng maling daan, Santiago? Alam mo bang kanina pa ako nagtitimpi para lang kausapin ka? Dahil sa totoo lang, gustong-gusto na kitang patayin. Nanggigigil na saad ko ngunit kaagad siyang yumuko. Paulit-ulit siyang yumuko habang humihingi ng tawad. Nanggagalaiti kong kinuha ang aking baril at takmang ipuputok na iyon nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vivian. Akiro, please stop. Kailangan tayo ng anak natin. Umiiyak na ani Vivian. Ang galit ko ay napalitan ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kamay ni Vivian at ako na ang nagiya sa kanya palabas ng eskwelahang yun. Hindi ko na tinanong pa si Vivian dahil baka ma-pressure lang ako. Nag-drive ako ng mabilis habang patuloy sa pag-iyak si Vivian. Nakakainis. Bakit kailangan magpatintero ng anak ko para sa buhay niya? Bakit hindi na lang ako? Total wala naman akong kwentang ama. Na sarili kong anak hindi ko na isalba. Pagdating sa hospital ay naroon ang magulang ni Vivian. Nahiya ako dahil base sa tingin nila, alam na nilang ako ang ama ni Arkin. Saan ba kayo nagpupunta? Alam niyo bang nasa panganib ang apo ko? Anang kanyang mami. Hinarap ko ho ang mga taong gumawa niya sa anak ko. At sa tingin mo, masusolusyonan ng pakikipagbasag ulo mo ang suliraning ito? Anang daddy naman ni Vivian. Dad, please stop. This is not the right time to make an argument. Kaagad na ni Vivian. Hindi ko na lang pinansin ang daddy niya. Kahit alam ko na noon pa man, ayaw niya na sa akin. Kailangan niyang mabigyan ng dugo. Type O si Arkin at napaka-rare noon. Hindi ko alam kung saan kukuha noon. Wika ni Vivian. Type O ako, huwag ka nang mag-alala. Pagkasabi ko noon, sakto naman na lumabas ang doktor at hinahanap na ang dugong isasalin kay Arkin, kaya sumama na ako papasok. Awang-awa ko ng mga sandaling iyon nang makita ko si Arkin. Kung ano-anong aparatong nakakabit sa kanya na talaga namang ikinalulubag ng loob ko. Nakahandusay ang kanyang katawan habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Nahiga ako sa isang hospital bed at tinanaw ang aking anak. Gustong-gusto ko siyang hawakan at kausapin. Sa tindi ng aking nararamdaman, hindi ko na namalayan na dahan-dahan nang tumulo ang aking luha. Nang mga sandaling yun, durog na durog ang aking puso habang nakatingin kay Arkin. I know he is nice and so adorable kid at hindi ko alam na sasapitin niya ang bagay na ito. Kahit ang pagtama ng karayom sa aking balat, hindi ko ininda. Para akong manhid at nasasaktan lang para sa aking anak. I'm just thinking how stupid I am. Na ganun ako katanga para hindi malaman na siya na pala ang binubuli ng mga walang yang batang iyon. Hindi ko alam kung gaano katagal na nakahiga ako sa hospital bed. Hanggang sa iyan na ang doktor. Natapos na ang pagsasali ng dugo at makakalabas na ako. Magiging okay siya, hindi ba? Saad ko sa doktor. Sir, hindi ko po hawak ang desisyon. Ang anak niyo lang po makakapagsabi kung magiging maayos na siya. Anang doktor, sa inis ko'y kaagad kong hinaltak ang kanyang kolar. Ginagago mo ba ako? Walang malay ang anak ko. And he fight for his life. Matapos ay ganyan ang isasagot mo sa akin? Para saan at sumasahod ka sa hospital na to? Lahat ba ng pasyente ganyan ang isinasagot nyo? Sa tuwing nagtatanong sila? Kung ipasibak ko kaya ang lisensya mo, para manghula man kami at sumagot ka man ng hindi maganda, wala nang halaga. Ngayon doktor, tatanungin kitang muli. Ano ang lagay ng anak ko?
Nagawa na natin ang lahat ng dapat nating gawin. Maghintay na lamang tayo at mag-obserba kung magigising ba siya. Anang doktor, kaya't binitiwan ko ang kanyang damit. Tumingin ako kay Arkin matapos ay naglakad na rin palabas kung saan naroon at matyagang nag-aantay si Vivian kasama ang kanyang magulang. Kamusta ang anak ko? Saad ni Vivian sa akin. Maayos na. Sinabi ko yun para maiwasan niya na ang pag-aalala. Maghintay na lang tayo at magkakamalay na rin siya. Saad ko pa nang tumikhim ang daddy ni Vivian. Saldives, I want to talk to you. Saad sa akin ng daddy niya, tsaka nanguna, kaya't sumunod naman ako. Naglakad siya dire-diretso hanggang sa makalabas ng hospital, hanggang sa smoking area at doon na tumigil. Ano ho ang sasabihin niyo? Base sa mga kilos at effort mo, mukhang alam mo na ikaw ang ama ng apo ko. Anya sa akin. Oho, alam ko na. Nalaman ko sa sarili kong pamamaraan. Huwag mo sa akin ipagmalaki yan. I just wanted to remind you na hindi porket nag-donate ka ng dugo, marami nang magbabago. Siyempre hindi ho. Hindi ko isipin yun. Wala ding mababago dahil wala naman talaga. Umpisa pa lang. Alam ko na hong ayaw nyo na sa akin. Pero gusto ko lang ding ipaalam sa inyo. Anak ko ang pinagdadamot mo. Wag niyo akong bibigyan ng pagkakataon dahil isasama ko pati ho ang nanay niya. Oras na mawala ang paningin mo sa kanya. Malamig na saad ko. Have a great day. Siya ako makita kayong muli. Wika ko, tsaka naglakad palayo. Hindi ko kaya makipaggaspangan ng ugali sa mga magulang ni Vian. Kaya naman, minabuti ko na lang nalisanin ang lugar na yon. Babalik na lamang ako kapag umalis na sila. Sir, itutuloy niyo pa din ba ang pagpapagiba ng eskwelahang yun? Saad sa akin ni Kina na nasa opisina ko na pala. Walang magbabago sa desisyon ko hanggat hindi nagigising ang aking anak. Umalis ka na dahil wala na akong ibang sasabihin, Kina. Aalis na po ako. Ngunit hayaan niyong mabitiwan ko ang mga katagang to. May mga bagay na hindi na mababawi pa. Kaya't bago sana kayo gumawa ng desisyon, pag-isipan niyo muna ito ng maraming beses. Aalis na po ako, sir. Anya, tsaka binuksan ang pinto. Huwag kang mag-alala, Kina. Hindi ko pagsisisihan ang mga bagay na ito. Sad ko. Pero sa totoo lang, kanina ko pa iniisip kung sa paano kung paraan mababawi ang aking mag-ina. Galit na galit sa akin si Vian sa dahilang hindi ko naman ginusto. Alam niyang kaya kong ipagpalit ang karir ko pero tama siya. Kung kaya ko palang gawin yun, bakit umalis pa din ako? Bigla ako nakaramdam ng lungkot. Napapaisip ako kung ano-ano bang hirap ang dinanas ni Vian habang wala ko sa tabi niya. Kung nahirapan ba siya sa panganganak niya. Kung naging iyakin ba noon si Arkin. At syempre, kung kilala ba ako ng anak ko. Napadok mo ako. Kinain ako ng lungkot. Napakatanga ko para abandonahin ang sarili kong anak. Tamad ako na palinga sa phone ko na nagre-ring. Tumatawag ang gwardiya na iniwan ko doon. Sir, wala na po dito ang mga magulang ni Miss Vivian. Anya kaya pinatay ko ang linya. Pagbalik ko sa hospital ay nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Malapit na ako noon sa kwarto ni Arkin nang madinig ko sila na nagkukwentuhan ng kanyang mami. Alam mo bang nag-alala ko sa'yo? Umiyak nang umiyak si mami. Basag ang tinig ni Vian. I feel sorry for her. Awang-awa ko na malamang hirap na hirap ang babaeng noon ay aking iniingatan. Sorry, ma'am. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Because they are true. At wala pong dahilan para ipagtanggol ko ang aking sarili. Bumagsak ang aking luha nang madinig ko ang basag na tinig ni Arkin. Inaaway nila ako dahil wala akong daddy, which is true naman po, kaya bakit ko ipagtatanggol ang aking sarili? Mami, putok naman talaga ako sa buho, diba? Hindi mo nga masabi kung sino ang daddy ko eh. Mabuti na lang dumating si Manong. Sisinghot-singhot na anya. Manong? Ani Vian, napatawa ko kahit may luha sa aking mata. Pinahid ko ang aking luha nang mapalitan ng pagmamalaki ang tinig ni Arkin. Opo, yung lalaki nasa resto natin. Nilapitan niya po ako, Mami, hanggang sa bumagsak ako. And you know what? I felt so secured. Pakiramdam ko po na mga sandaling yun. Ligtas po ako, lalo na nung kargahin niya po ako. Ani Arkin, nadinig ko ang sunod-sunod na paghikbi ni Vivian.
Ma'am, may nasabi po ba kung hindi niyo po nagustuhan? Nag-aalala ang ani Arkin kasabay noon nang lumapit ako sa kanila. Manong? Anya sa akin. Napalinga sa akin si Vienne. Arkin? Saad ni Vienne. His name is not Manong. He's your father. Ani Vienne. Napakurap at napatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun ngayon. Siya si Akiro, ang real dad mo. Ani Vienne. Real dad? Ibig sabihin, hindi po ako putok sa buho, may daddy po ako? Napuno ng excitement ang tinig ni Arkin. Kaya ba pakiramdam ko po safe ako dahil siya ang daddy ko? Paulit-ulit na anya para makasigurado. Ngunit ganun na lamang kabilis na nagpalit ang kanyang emosyon at naging malungkot. Pero kung kayo ang dad ko, bakit ngayon lang kayo nagpakita? Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Bakit ngayon lang po kayo pwedeng ipakilala sa akin ni Mami? Bakit hindi pa po noon? Napakaraming tanong sa isipan ko, Dad, na alam kong kayo lang ang makakasagot. Pero isa lang ang gusto ko masiguro. Palungkot ng palungkot ang kanyang tinig. Minahal niyo po ba si Mami? Ako? Hinahanap niyo po ba ako? Na-miss niyo man lang po ba ako? Nasinghot ko ang sipon na patulo sa aking ilong. Masyado ko nadala ng aking emosyon. Nilapitan ko si Arkin. Oo na-miss syempre. Marami din akong tanong anak. Pero hindi ko gusto na masagot ang lahat ng yan dito sa hospital. Sasagutin ko yan pag magaling ka na, okay? Saad ko, tsaka hinag ka ng kanyang noo. Bumawi ka ng lakas mo. Marami akong sasabihin sa'yo. Tumalikod at hindi maiwasang hindi mapahagulgol. Hindi ko inaasahan na ganito pala ako ka-emosyonal. Nahiga muli si Arkin sa hospital bed. Tumabi si Vian sa kanya at ako naman sa kabila. Hinawakan niya ang kamay ko at sa kanyang mami. I'm so grateful to have you, Mom, Dad. Ani Arkin. I'm sorry, but your long wait is over, anak. Hindi ka naiiwan ni Daddy. Kaya lang hindi ko maipapangako na palagi mo ko makakasama. You know that Mom and I have a boundaries. Saad ko habang hinahaplos ang kamay niya na nakahawak sa akin. Hindi ko po ba mabibreak yung boundaries na yun, Dad? Nagsusumamo ang tinig ni Arkin kaya napatingin ako kay Vivian. Anak, hindi pa pwede. Mahirap ipaliwanag kaya sana maintindihan mo. Saad ni Vivian. Kahit ako'y nahihirapang intindihin ang sitwasyon namin. Maraming humaharang. Siguro nga malaki din talagang nagawa kong kasalanan sa kanila. O sige po, tulad noon, hihintayin ko po ulit yung right time, Mom. Alam kong mahal niyo ako at hindi niyo ako basta hayaang masaktan. Kinikilig na Anya. Hindi ko alam kung tama nga bang ipaubaya ko kay Vivian ng lahat pero kailangan. Nang makatulog si Arkin, ay tsaka ako siya kinausap ng maayos. Kinausap ako ng daddy mo. Madami siyang binawal tungkol sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakalimutan ang limitasyon na meron ako. Pero bilang ama ng anak ko at nakilala naman niya na din ako, pwede ko naman siyang mahiram-hiram, di ba? Alam kong sandali pang nag-isip si Vivian. Sige, pumapayag ako, Akiro. Salamat. Magpahinga ka muna. Alam kong napagod ka. Ako na muna ang bahala kay Arkin. Saad ko tsaka ako bumalik sa pwesto ko kanina. Bakas kay Vivian na napagod kaya siguro mabilis lang siyang nakatulog. Ngumiti ako at nagpadala ng blanket sa aking tauhan. Pinatong ko yun sa likod niya. Hinagkan ko din ang noo ni Arkin bago ako umalis. Sa ngayon ay hahayaan ko muna ang aking sarili na makontento sa ganito. Paglabas ko ay nandoon ang dalawa kong gwardya at takmang susunod sila sa akin. Stay there. I-report nyo kung ano man ang mangyari. Kaya ko ng sarili ko. Keep them safe. Saad ko pa na kaagad naman nilang sinunod. Bagaman umalis ako sa hospital, siniguro kong hindi sila mahihirapang pauwi. Pinasundo ko sila sa personal kong driver. Ako na din ang nagbayad ng bills ni Arkin. Halos 4 na araw na din ang nakararaan, hindi pa kami nagkikita. Pero hindi ko inaasahan na ngayong araw pala mapuputol ang pangungulila ko kay Arkin. Daddy! Sabik na Anya. Sinalubong niya ako ng yakap nang tumayo ako. I'm glad to see you. I miss you so much, Daddy ko. Kinikilig na ani Arkin. Bakit ka napasyal dito? I'm expected na mas matatagalan kitang makikita dahil nagpapagaling ka pa. Hinawakan niya ako sa kamay at iginiya pa upo sa aking swivel chair.
Pinapanood lang kami ng kanyang mami. Dad, may hihingin po ako. Naglalambing na anya. Biglang lumungkot ang kanyang mata. Ang totoo po, Dad, pinuntahan po kami ni Mami ng classmate at teachers ko. Daddy, pwede bang wag niyo na pong isara yung school ko? Nagpapakyut na anya. Wag isara? But they hurt you. Your teacher let you to be hurt. Kaya bakit hindi ko isasara yun? Dad, hindi naman po masamang nagbigay ng second chance. Nakikiusap po ako, Daddy. Yung batang nanakit sa'yo, nandun pa ba? Hindi malaman ni Arky nang isasagot niya, kaya siguro siya tumingin sa kanyang mami. Hanggang sa bahay ay humihingi ng sorry. Lumuluhod, lahat nga daw ay handa nilang gawin. Saad ni Vivian. Still no, ayoko nang makita ang mukha nila Vivian. Habang buhay kong kamumuhian ng batang yun. Ipakik mo siya at hindi ko ipapagibang eskwelahang yun. Matigas na saad ko. But Dad, I want to revenge silently. Saad ni Arkin, kaya napatingin ako sa kanya. Hindi po kasi sasapat kung basta lang natin siyang ikikik. Gusto kong ipamukha sa kanya na may daddy ako. Daddy na mas gwapo, mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa daddy niya na kailangan pang lumuhod para lang pagbigyan ng buhay niya. Ani Arkin. Di ko alam kung naturuan ba ni Vivian ang anak ko, pero alam kong malaki ang ugali na nakuha niya sa akin. Okay, kung yan ang sa tingin mo'y tama, hahayaan kong ikaw mismo ang gumanti sa kanya anak. Dad, last na po, sasama ka po ba sa party with Mom? Arkin, saway sa kanya ng kanyang mami. Party? Opo Dad, wala pong kapartner si Mami . Hindi ko alam, hindi naman ako umaattend sa party na hindi ako imbitado anak. Mahirap mapahiya. Lumabi siya at nagkibit balikat. Okay Dad, hindi ko po kayo pipilitin. Nagpaalam na po ako kay Mami. Since nasa party po siya mamayang gabi, pwede po ba ako mag-stay with you till tomorrow? Anya sa akin kaya kaagad akong tumango. Nakaramdam ako ng pananabik. This is the right time I've been waiting for. Ang makasama ang anak ko. Oo naman, hindi kita tatanggihan anak. Pero okay lang ba yun sa mami mo? Napatingin si Arkin sa mami niya nang umiti naman at tumango. See, okay na okay po kay mami. Nagmamalaking anya. Di ba ako susuguri ng daddy mo? You know, ayoko magkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ng daddy mo. Ayoko magkaproblema pa si Arkin. Alam mo namang higit na naapektuhan ng anak natin. Hindi kanya susuguri na Kiro. Kinausap ko na siya. Alam ko kung saan ako dapat lulugar. Anya sa akin tsaka napatingin sa singsing na nasa kamay ko. At sana nga ganun ka din. Anya pa tsaka akmang tatalikuran ako nang siya'y aking pigilan. Naglalaro pa ang mata ni Arkin sa paligid kaya makakausap ko pa ang kanyang mami. Niisip mo sa tagal ng panahon may iba na ako hindi ba? Tinignan niya lang ako at hindi na sumagot. Hinubad ko ang singsing na yun. Pagmasdan mong mabuti yan. Balik mo kung hindi mo makita ang sinasabi ko. Tumalima ako at bumaling kay Arkin. Aalis niya yata si mami mo, magpaalam ka na. Sad ko kay Arkin. Tumango siya at lumapit sa kanyang mami. Mag-iingat po dun, huwag po magsuot ng revealing ma'am. Anya, tsaka humalik sa pisngi ni Vivian. Ikaw na munang bahala kay Arkin. Ani Vivian sa akin kaya tumango ako. Hindi ko na siya pinansin hanggang sa makalabas siya. Kung minsan po daddy, hindi ko din po maintindihan si mami. Madalas na po siyang nagsusungit dad, kaya sana pagpasensyahan niyo na po siya ha. Bibong saad ng anak ko na ikinatawa ko naman. Huwag kang mag-alala, higit na kilala ko ang mami mo. Mainitin ang ulo niya kapag may hindi siya gustong nakikita. Natatawang wika ko. Pwede niyo po ba akong kwentuhan about sa kanya dad? Sa love niyo kung paano ko nabuo? Kinikilig na ani Arkin. Nakakahiya kung sasabihin ko pa. Masyado ko ma-experimental noong araw. Kaya nakakahiya kung sasabihin ko pa kung paano kami nag-loving-loving ng kanyang mami. Iba na lang nak. Kung ano-ano na lang ang ginawa ko habang wala ako sa tabi niyo ni mami. Kumandong si Arkin sa akin na para bang interesadong bagay ang papakinggan niya. Madami akong ginawa para maabot ang lahat ng bagay na nakikita mo ngayon kay daddy. I got my masteral with the hard way. 1,000 of books ang inaral ko para lang makapasa pero sa libo-libong yun ay isang libro lang ang natandaan ko na pinakatumatak sa akin. Ano po yun daddy? Ang diary namin ng mami mo.
Nagpakahirap ako dahil siya ang gusto kong pag-alayin ng pangarap ko. Ang diary niyang naging inspirasyon ko para magpursige sa buhay. Lalo't alam kong dala niya ang nag-iisang tagapagmana ko. Kung siya po ang dahilan ng lahat, why you still choose to leave her? Then you stay by her side? Ani Arkin. Dahil sa maraming bagay, ang kauna-unahan na doon ay dahil gusto kong itira ang reyna ko sa magarang palasyo na aking pinapangarap. At hindi ko magagawa yun kung wala akong hawak na titulo. Kung hindi ko haharapin ang hamon ng buhay. Medyo nahuli lang yata ako dahil lipas na ang pag-ibig ni Mami para sa akin. Malungkot na saad ko pero kaagad na umiling si Arkin. She still love you, Dad. Strict si Daddy Lo kaya nagdadalawang isip pa po siya. Inupon na madami ang pinagdaanan namin bago po tayo magkakilala, Dad. At ayaw ni Mami na sumama ang loob ni Daddy Lo kaya hindi kanya mapapasok sa buhay ulit namin. Napangiti ako at napatingin sa anak ko. Ginilo ko ang uluhan niya. You look old on me. If how you speak and act. Nakakabilib ka, anak. Saad ko't matamis naman ang umiti si Arkin. Madami pa siyang kwento pero kailangan ko pang tapusin ang aking mga trabaho. Naglibang si Arkin sa PC ko. Kung minsan ay nagche-check din siya ng mga papers na kaharap ko. Nagtatanong kung minsan pero hindi ko naramdaman ng istorbo. Kakatwa nga dahil sa edad niyang yan ay curious about sa negosyo. Wow! Is this your mini suits, Dad? Hindi po ako makapaniwala na mini lang to. Talagang napakayaman niyo po. Kinikilig na ni Arkin habang iniikot niya ang kanyang mata sa paligid. Nasa unit kami. Ayokong ibiyahe siya sa malayo kaya dito na lang siya inuwi. Magiging sa'yo din lahat ng nakikita mo. Hindi mo kailangang humanga dahil sa'yo lahat yan. Maiba ko. Ngayon ba ang event party na dadaluhan ng mami mo? Opo, Dad. Anya, maya-maya nag-vibrate ang aking cellphone. Vivian point of view. Sigurado ka ba na hindi aangkinin ng lalaking yun ang apo ko? Saad ni Daddy habang kami nasa kotse. Papunta kami noon sa party. Maraming guest doon at sigurado kung marami ang maiintriga sa'yo. Kung sakali na may magtanong sa'yo kung single kay kagatin mo na. Mas nanaisin ko pang magustuhan ka ng iba kaysa makipagbalikan ka pa sa Akiro na yun. Saad ni Daddy habang nakatingin sa unahan ng daan. Kunot ang aking noon nang tignan ko siya. Kung sa bagay wala na nga dapat ako ipagtaka dahil noon pa man hindi na siya boto kay Akiro. Pero hindi siya magdedesisyon sa kung sino ang gugustuhin ko. Matagal na ako naging single. Wala na akong plano na kumilala pa ng bago. Pagdating namin sa lugar na yun, talagang hahanga ka sa ganda ng venue. Karamihan ay mga kilalang tao ang naroon. Marami-rami na din kasi ang nauna. Naka-red dress ako habang nakakapit kay Daddy. Dito sa 5-star hotel nila napili na mag-party dahil mas kilala ito kumpara sa ibang hotels. Napatingin ako kay Mr. Chua na nakatingin sa akin. Matagal niya nang kinakausap si Daddy dahil gustong-gusto niya ako. Kaya lang hindi pa handa ang puso ko na buksan to ulit, lalo sa katulad niyang hiwalay lang naman sa asawa. Napasinghap ako nang makita kong lalapit siya sa gawin namin. Kaya naman minabuti kong lumayo. Naglakad-lakad ako hanggang sa marating ko ang labas malapit sa pool. Madami ding tao doon at nakatingin sila sa akin. So finally, nagkita rin tayo. Anang mataray na babae. Morena ang balat niya, pero palaban ang itsura. May I know you? Saad ko pero ngumisi lang siya. Hindi mo ako kilala, pero yung asawa ko na nilalandi mo kilala mo. Mataray at sarcastic ang anya. Napatingin ako sa wine na kanyang hawak. Akmang itatapon niya yun sa mukha ko, kaya't mabilis ako nagkubli, pero wala akong naramdaman. Nang ibalik ko sa kanya ang paningin ko, bumungad sa akin ng maskuladong dibdib ni Akiro, suot ang itim niyang suit. Are you alright? Anya sa akin, kaya napakurap ako. Akiro? Saad ko. Yeah, I'm invited to. Mami! Malakas na sigaw ni Arkin sa gilid. Tumatalon-talon siya habang nagta-thumbs up. Wari tuwang-tuwa sa sitwasyon namin ng kanyang daddy. Nakuha na din namin ang atensyon ng ibang tao. Hindi ko alam na may ganitong kaganapan pala. Hindi ako nakapagdala ng ekstrang damit. Birong ani Akiro. Nang silipin ko ang likod niya, naroon pala ang wine na para sana sa akin. Sesanghe! Anang malakas na tinig. Mr. Saldives, what happened? Alalang-alala si President Carcho. Siya ang may-ari ng party
at kilalang pinakamayaman dito sa Pilipinas. I'm fine, nothing to worry. Ani Akiro. Tumama pa ang mata niya sa asawa ni Mr. Chua. Sinong may gawa sa'yo na to? Alalang anang matanda. It's just a mistake, Mr. Carcho. Huwag kang mag-overact. Maybe next time maging mapili ka na lang sa mga bisitang ini-invite mo. Walang preno na Ani Akiro. Arkin anak, tawag ni Aki sa anak namin. Nagtatakbo si Arkin sa kanya at humawak. Bumaling silang mag-ama sa akin. Mag-ingat ka. Hindi ako palaging darating para mailigtas ka. Anya kaya nahihiya akong tumango. Tumalima silang mag-ama. Who is that kid? Ani Mr. Carcho. His son. Sad ko naman. No more question. They look like. Umiiling na Anya pa, tsaka muling sinundan sina Akiro. Matalim akong tinignan ng ex-wife ni Mr. Chua. Ngayon sabihin mo kung kalandi-landi ba yung ex-husband mo. Wala pa siya sa kalingkingan ng ama ng anak ko. Wika ko tsaka ko siya siniringan. Napasimangot yung babae. Pagbalik ko sa loob, halatang nagkakainitan na naman si Akiro at Daddy. Naputol lamang iyon nang magsalita na si Mr. Carcho sa stage. Nagpapasalamat ito sa lahat ng mga dumalo. At syempre, nais niyang pasalamatan ng taong tumulong sa kanya kaya siya'y nakilala. Salamat sa lahat dahil alam nating hindi matatawaran ang naitulong mo sa akin, Mr. Sandives. Lahat kami ay napatingin kay Akiro. Nakangiti siya habang tumatango, ngunit hindi mababakas ang pagyayabang sa kanya. Maliit na bagay lamang yun, Mr. Carcho. Hindi mo na dapat binabanggit pa dyan. Ani Akiro, pero hindi pa din ako makapaniwala na ang taong tinitingala ng lahat, tinitingala ang isang gaya ni Akiro. Mukhang malaki na talaga ang inunlad ni Saldives anak. Napakurap ako sa bulong na iyon ni Daddy. Gusto niyo din siyang gamitin? Hindi na ako nagdalawang isipan na sabihin iyon dahil yun naman ang totoo. Handa siyang isakripisyo ang lahat para maging success siya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Vien. Kahit bali-balik na rin anak lang kita at ama mo ko. Oo, at hindi ko naman po makakalimutan yun. Hindi ko din naman na kailangan pang magdahan-dahan dahil totoo naman. Kung dati isang anak lang si Akiro ng pipitsuging business owner, kaya ayaw niyo sa kanya. Ngayon ibabaliktad na ang lahat. Dahil alam mong isa na siya sa tinitingala ng lahat at kapaki-pakinabang. Seryosong saad ko. Vien, banta niya sa akin, kasabay ng daklutin niya ang aking braso. Binabalaan kita. Huwag na huwag mong sasaktan ng ina ng anak ko. Kapwa napatingin kami kay Akiro na palaging on time. Napahawak siya sa balikat ni Daddy. Mapapahiya ka oras na itinuloy mo yan. Kalmadong saad pa ni Akiro. Ang anak namin ay nakatanaw lang at hindi maintindihan ang mga nangyayari. Sa labas tayo mag-usap. Hindi kita makakausap dito. Hindi ako papayag na yayabang-yabangan mo lang ako. Dinig kong ani Daddy. Wala naman ho akong niyayabang sa inyo. Akala nyo lang yun dahil galit ho kayo sa akin. May diin ang bawat salita na sinasambit ni Akiro. Hindi sumagot si Daddy, sa halip ay naglakad siya palabas. Ang lahat ng mga mata ay sa kanila nakatuon. Kinabahan ako pero hinawakan ni Arky ng kamay ko at ngumiti sa akin, tsaka nag-thumbs up na para bang sinasabing wag akong mag-alala. Ano palang nangyari? Bakit nandito kayo ng Daddy mo? Nung umuwi po kami, ang laki ng suits ni Daddy. Nakaka-attract po yung interior design sa loob ng room niya. Tapos po, pinakita din sa akin ni Daddy yung mga properties niya. Ang dami po, Mami. Nagmamalaking aniya na ikinangiti ko. Walang-wala po yung yaman ni Daddy Lo. Bakit hindi na lang po kasi kayo mag-comeback, Ma'am? Miss ka na ni Daddy, sabi niya eh. Namula ang pisngikot na hiya. Ano bang sinasabi mo, Nak? Hindi maaaring ganoon kabilis. Iniisip niyo po si Daddy Lo, no? Pero wag na po kayo mag-alala. Si Daddy ko na po ang bahala. Kinikilig na Anya pa. Maya-maya hindi ko na malayan na bumalik na pala si Akiro. Pinag-uusapan niyo ko? Anya, nagsalubong ang aming mga mata. Nakita mo yung ring? But I guess it's still no. Malaki ang magbabago sa pagitan ko at ng Daddy mo. Pero good effect naman din, nothing's to worry, Vien. Uuwi na kami ng anak mo. Ngayon na? Yeah. Gusto mong sumama? Di ba tayo nakakapag-usap ng masinsinan? At tingin ko'y ngayon ang tamang oras na yun. Bagaman ganun lang ang sinabi ni Akiro, parang nanlambot ang aking puso.
Luminga ako kung saan naroon si Daddy. Nakaagad namang nag-iwas ng tingin sa akin. Ano kayang nangyari? Anong pinag-usapan nila? Like what I said, malaki na ang pinagkaiba sa pagitan namin ng daddy mo. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Kung gusto mong sumamay, hihintayin kita. Pero kung ayaw mo'y wala akong magagawa. Anya tsaka tumalima habang hawak ang kamay ni Arkin. Ilang hakbang nang nagagawa nila hanggang sa... Aki, matagal bago siya lumingon sa akin. Sasama ako. Ngumiti siya ng matamis tsaka tumango. Pakiramdam ko ay na-miss ko siya. Hindi bilang ama ni Arkin, kundi ang matagal kong nobyo na si Aki. Paglabas ko ay napakalawak ng pagkakangiti ni Arkin. Excited niya akong pinagbuksan ng pinto ng kotse. Sa likod na lang po ako, ma'am. Kinikilig na ani Arkin. Tuloy ay hindi na iwasan ng daddy niya na mapangiti. Umiling pa nga si Akiro. Alam na alam ng anak mo ang dapat niyang gawin. Ani Akiro, naipit ko ang aking labi. Ito ang unang beses na nagkatabi kami at aaminin kong kinakabahan ako. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa manibela ng kotse at suot ang singsing na parehong-pareho ng binigay niya sa akin. Ano nga palang pinag-usapan niyo ni Daddy? Pwede ko bang malaman? Saad ko nang mamutawi sa amin ng katahimikan. Mula nang mag-usap sila, kakaiba na ang kinilos ni Daddy at kapansin-pansin to. Natatakot ako na baka gawin niya ring gatasan si Akiro. Tulad ng plano niya kay Mr. Chua na hindi matuloy-tuloy dahil sa paulit-ulit kong pagtanggi. Nagkaroon lang kami ng maliit na deal. Saad niya na ikinalaki ng aking mata. Kilala ko si Daddy at hindi siya basta-basta sumusuong sa isang deal na alam niyang siya ang matatalo. Pwede ko bang malaman kung anong deal yun? It's about me and you. Nakangiting Anya. Alam naman nating matatalo siya kahit saan natin daanin. Anak ko si Arkin at hindi niya yun pwedeng ipagdamot sa akin pero gusto pa ding lumaban ng patas. So I offer him a 25 million. Nanlaki ang mata ko. Napahawak pa nga ako sa kanyang braso. What? 25 million? Hindi makapaniwalang saad ko kasabay ng pag-iling. You kidding me, Akiro? Kaya kong gumastos. Kaya kong magbitaw ng higit pa dyan, Vivian. Ganun ko kayo kamahal ni Arkin. But don't worry. Hindi ko pa nakukumbinsi ang daddy mo, kaya wala kang dapat na intindihin. Sakit nga lang makita na kaya mong panghinayangan ng halagang yan kaysa mabuo tayo. May pait sa kanyang tinig. Pakiramdam ko'y nakonsensya ako ng mga sandaling yun, kaya pinilit ko na lang namang nanahimik at wag na lamang magtanong pa, dahil baka madagdagan ko pa ang sama ng loob na nararamdaman ni Akiro. This is my place, and I hope na maging komportable ka. Anya nang huminto kami sa tapat ng mataas na building. Sa akin ito, pero nag-minisuits lang ako since mag-isa lang naman ako sa room. Sadyang malaki na nga talagang inunlad ni Akiro sa sarili niyang pamamaraan. Marapat lang na igalang siya ng mga tao dahil sa murang edad ay isa lamang ang hotel na ito sa kanyang pag-aari. Sila tita, sila tito, saan sila nag-i-stay? Tanong ko nang maglakad kami papasok. Tulog na si Arkin. Kaya naman kinailangan niya ng kargahin ito. Pinagbuksan kami ng gwardiya na bumati pa nga kay Akiro. Actually, matapos kong magtapos sa ibang bansa, nagdesisyon na din sila na manirahan doon dahil masyadong toxic sa Pilipinas. Nakakahiyang sabihin pero halos lahat ng nakilala nila, tulad ng daddy mo. Mga mukhang pera at mahilig manghila pababa. Diretsahang saad ni Akiro matapos ay sumakay kami sa elevator. Sorry. Yun lang ang tangi kong nasabi. No, not sorry. You must be thankful dahil hindi ka naging kamukha ng daddy mo. Masaya ako makitang nag-grow ka habang masaya sa iba. Ani Akiro. Pagdating namin sa suits niya ay pinindot lang niya ang passcode at pumasok na din kami. Napuno ng paghanga ang aking mga mata. Mukhang tulad ni Arkin, ganoon din ang aking naramdaman. Dito na lang kayo matulog ni Arkin sa room ko. Sa sofa na lang ako. Anya, nang pumasok kami sa room niya. Nagulat ako na makita kong may portrait na si Arkin doon. Mukhang napansin niya din na nakatingin ako sa portrait na iyon. Kanina ko lang pinagawa yan. Para naman kapag namimiss ko ang anak ko, nandyan lang siya. Ani Akiro. Kala ko makakapag-usap pa tayo pero mukhang malabo na. Late na eh. Iyoko na mga balahin ng pagtulog mo. Good night.
Dagdag pa ni Akiro bago siya maglakad palabas. Naipit ko ang aking labi at kinain ako ng konsensya. Nag-half bath ako para sana mas mabilis na makatulog. Pero kahit anong biling at pikit ko, hindi ako dapuan ng antok. Nakadress ako ng pantulog noon. Hindi naman kanipisan. Nagbalot pa nga ako ng cardigan para sana uminom ng tubig. Pero nakita kong bukas pa ang ilaw sa sala at nakaupo sa sofa si Akiro. Siguro hindi pa rin siya makatulog. Gising ka pa? Anya sa akin. Oo, iinom ako ng tubig, kainit kasi. Palusot ko kahit ang totoo, gusto ko lang siyang i-check. Nilagpasan ko siya at nagdiretso ako sa kusina. Nagsalin ako sa baso ng tubig at takmang iinom na nang maramdaman ko ang mahigpit na yakap mula sa aking likuran. I miss you. Anang malungkot na tinig ni Akiro. Pinilit kong magpakatatag dahil gusto kong mag-usap kami ng seryoso. Ayokong umiyak dahil magiging mahina lang ako. Alam mo ba kung gaano na ang pagtitiis ko, wag ka lang guluhin. Kaya lang Vien, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magkunwari pa. Akiro, pinagsisisihan ko na. Basag na ang tinig na Anya. Labis na ang pagsisisi ko na iniwan kita. Patawarin mo ko, Vien. Hayaan mo na ako mahalin kang muli. Nagmamakaawang Anya. Handa ko ubusin lahat, bumalik ka lang. Bumalik na kayo sa akin, Vien. Nagsisisi na ako. Akiro, tawag ko sa kanyang pangalan. Akala ko ay malakas ako pero nanginig ako nang tawagin ko ang kanyang pangalan. Naging emosyonal ako ng ganun kabilis. Alam mo ba kung gaano ang hirap na pinagdaanan ko? Nakabaon sa isang hukay ang paa ko nang ipanganak ko si Arkin. Wala ka ng mga panahon na kailangan kita. Ngayon mo sa akin sabihin na nagsisisi ka. Kung maibabalik pa ba ng pagsisisi mo ang lahat ng dinanas ko? Nung araw na yon bumalik ako pero pinagtabuyan ako ng daddy mo. Naampat ang pag-iyak ko at ganun na lamang ang pagkurap ko. Hindi ko alam ang bagay na yun. Anong sabi mo? Nandun ka nung nanganganak ako? Tanong ko nang humarap ako sa kanya. Nakababa ang tingin niya na tumango. Naghintay ako sa labas ng hospital. Naghintay ako pero patay na daw ang batang ipinanganak mo. Na ayaw mo ko makita dahil sa pagalis ko. Na matindi ang galit mo sa akin. Sinisi ko ang sarili ko via ng napakahabang panahon dahil ang buong akala ko'y wala na talaga. Umiiyak na Anya. Wala akong plano na sabihin ang lahat ng to dahil ayoko magkasira kayo ng daddy mo. Kaya nga ganun na lang ang lakas ng loob ko na yayain siya ng deal dahil unang tapak ko pa lang ay checkmate na siya. Ang mali ko lang, naging duwag ako at labis kong pinagsisisihan yun. Wala kang kasalanan. Kung meron man, yun ay ang pangarap mong hindi maabot ng kahit sino man. Akala ko sa ating dalawa ko ang kawawa dahil walang ama ang anak ko. Dahil mag-isa kong nagpalaki sa kanya without knowing na halos mabaliw ka na kakasisi. Kung bakit namatay ang anak natin dahil sa panlilin lang ni Daddy. And I'm sorry. Sorry, Aki. One sorry is enough. Kayang burahin ng ngiti mo ang kahit gaano kabigat na kasalanan. Mahal kita, Vien, kaya patawarin ako ng daddy mo. Saad niya habang hawak ang magkabilang pisngi ko. Magsimula tayo ng bago. Buuin natin ang pamilya natin. Saad niya pero umiling ako kaya napatigil siya. Bakit? Nag-aalalang Anya. Kanino ang singsing na yan? Paano natin bubuuin ang pamilya natin kung... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan. Mainit iyon at bakas ang uhaw. Ngunit puno ng pagmamahal at pag-iingat. Ang mga kamay niya bumaba sa aking likod. Ganun na lang kabilis na naisandal niya ako sa gilid ng lababo. I miss you. I miss you so much. Paulit-ulit na saad niya hanggang sa bumaba ang halik niya. At ganun na lang kabilis na nagpaubaya ang katawan ko. I want more. Hinihingal na Anya pero pinigil ko ang kanyang balikat. Please stop, Aki. Nangihinang saad ko. Akala ko'y magpupumilit siya dahil talagang bibigay na ako. Mabuti na lamang at tinulungan niya akong umayos ng tayo. Inayos niya din ang dress na suot ko. Sorry. Anya, tsaka nag-iwas ng tingin. Mukhang bumalik na ang kanyang wisyo. Naampat na ang tama ng alak sa kanya. Ano, sige na, matulog ka na. Sorry ulit. Anya tsaka akmang tatalikod na sa akin kaya hinawakan ko ang kamay niya. Napatigil naman siya.
Bakit? Anya at ngumiti naman ako. Magagawa din natin pero hindi pa ngayon, okay? Saad ko't ngumiti naman siya. Binitiwan ko ang kamay niya at pinanood hanggang sa makabalik siya sa sofa. Pinababa ko ang adrenaline ko bago ko maglakad pabalik sa kwarto. Pero talagang nananadya siguro talaga si Akiro. Nakahiga siya ngayon sa sofa ng topless at pajamang pantulog lang ang suot niya. Bakat na bakat ang armas niya kaya napalunok ako. Natitrigger akong lumapit sa kanya. Oh my God, tinutokso niya ako. Bulong ko sa aking sarili. Don't just stare at me. You can taste me also. Anya na ikinangiwi ko. Nakangiti siya nang lumingon pa sa akin. Naupo siya sa sofa. We have a long nights. Even Arkin still sleeping. Pananuksong Anya pa. Akmang babaliwalain ko na sana siya nang bigla siyang tumayo at hawakan ng aking bewang. Vivian, pagbigyan mo ko. Malambing na Anya. Tinitigan ko ang mukha niya at gano'n na lang kabilis nang muli niya akong hagkan. Mainit na paghalik ang aming pinagsaluhan. Hanggang sa humakbang siya at ako naman ay paatras ng paatras. Tumama ang binti ko sa sofa, dahilan para mapaupo ako. Ang halik niya ay mas lumala at naging mapusok hanggang sa unti-unti niyang maibaba ang magkabila ang strap ng dress na pantulog ko. Tanging ang pagbungisngis lamang ni Aki ang aking huling nadinig. Naramdaman ko na lang na binubuhat niya ako at dinadala sa kung saan. Kahit kasang imulat ang aking mata, hindi ko na magawa dahil hinang-hinana ako. Sleep tight, my baby. Wika niya nang kami ay matapos. Kinaumagahan ay nasa kama na nga ako paggising ko. Wala na doon si Arkin kaya naman bumangon na ako. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko na ang almusal na niluluto ni Akiro. Naririnig ko pa nga ang maliit na diskusyon nila ng aming anak. Dad, lagyan mo niyan. Favorite ni Mami yan. Hay, paano ka po niya magugustuhan kung hindi mo ko sinusunod? I know naman daw na matagal nang naging kayo. Pero madami nang nabago sa kanya. Then you should listen to me dahil mas kilala ko siya, Dad. Giit pa ng aming anak kaya napatawa ako. Pero hindi ko pa din nalimutan ang mga ginawa ni Daddy. Gusto ko siyang tanungin at sumbatan kung paano niya nalaso ng isip ko sa kabila ng pagtataboy niya kay Akiro. Oh, gising ka na pala. Ani Aki sa akin. Sinalubong naman ako ng yakap ni Arkin. Good morning, Ma'am. Anya, tsaka humalik sa aking pisngi. Ngumuwi naman ang daddy niya at pinaghila ko ng upuan. Pinaghain ako ni Aki ng pagkain. Omelette naman pala ang niluto nila. Hindi ko alam kung anong pinagtatalunan nila kanina ni Arkin. Baka yung spring onion sa ibabaw. May iwan ka pa din ba dito kay daddy? Uuwi kasi ako. Uwi ka ako nang magsimula na kaming kumain. Sana po kung papayag po kayo. Alam nyo ma'am, ngayon lang po naranasan yung ganitong pakiramdam. Dati pinapangarap ko lang po ito. Nakangiting ani Arkin. Yung ipagluto kayo sa umaga with dad. Buti na lang po mabait yung daddy ko. Kaya niyang sabayan yung mga gusto ko. Kinikilig na Anya pa sa kanyang daddy. Sige, ayos lang. Saad ko tsaka ako ngumiti. Kapansin-pansin ang malalim na pagngiti ni Arkin sa amin. Bakit anak? Nothing, Mom. May napansin lang ako sa inyo ni Daddy kumpara kagabi. Matamis na Anya. Napakalakas ng kanyang pakiramdam. Hinawakan ni Akiro ang uluhan ni Arkin tsaka iyon ginulo. Malapit na tayo makumpleto. Konti na lang, nak. Ani Akiro kay Arkin. I have to go. Ikaw na munang bahala kay Arkin. Wika ko nang magpaalam na ako kay Akiro. Sige, huwag kang makipag-away sa daddy mo para hindi sumama ang loob mo. Mag-ingat ka. Anya pa kaya tumango ako. Nagulat ako nang hagkan niya ako sa noo. Yee! Nanunuksong ani Arkin pero nginisihan lang siya ng kanyang daddy. Sumakay ako sa taxi at kaagad na nagpahatid sa bahay. Pagpasok ko ay si Mami ang sumalubong sa akin. Saan ka ba natulog? Nasaan ang apo ko? Ani Mami, mukhang hindi sinabi ni Daddy sa kanya. Si Daddy po. Nasagot ko ang aking sarili nang mapalinga ang aking mata sa sala kung saan naroon si Daddy, kaharap ang mga alak na nasa mesa. Naglakad ako palapit sa kanya. Dad, tawag ko sa kanya pero pawang bingi siya at bulag na hindi ako pansin. Anak, ano bang nangyayari? Ani Mami pero hindi ko siya pinansin. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ng totoo? Nagawa niyong itago sa akin lahat. Nanggagalaiting wika ko pero hindi niya ako pinansin.
Sa halip ay naglakad siya palabas. Dad, I asking you bakit? Sa tingin mo, meron bang ganyang Akiro ngayon kung tinanggap ko siya noon? Dapat mo pa ngang ipagpasalamat na itinago ko sa iyo ang lahat eh. Ipagpasalamat? Alin? Ang 7 taong galit sa puso ko na wala naman palang kwenta? Na buong akala ko inabando na kami ni Akiro without knowing na nandyan lang siya. Pero pinagkait sa amin yun ng sarili kong ama. Galit na saad ko. Nagkatinginan kami ni Mami. Pero blur ang nakikita ko dahil sa matinding luha. Hinawakan ni Mami ang pisngi ko nang lapitan niya ako. Anak, it's fine. Huwag ka nang umiyak. Alam niyo din po ba ang tungkol dito? Hindi anak, wala akong alam na nagkakausap na palang daddy mo at si Akiro. Hindi ko ipagkakait ang ikaliligaya mo anak. Kaysa mapalitan iyon ng pagdurusa, palagi mong tatandaan yan. Ani Mami habang ako yakap. Akiro point of view. Always take care, Dad. Ani Arkin sa akin nang maihatid ko siya sa eskwelahan. Mag-ingat ka din. I'm watching you. Galingan mo sa klase, okay? Saad ko tsaka ako nag-thumbs up sa kanya. Kumaway pa siya bago tuluyang pumasok sa eskwela. Nag-drive ako nang tuluyang mawala sa paningin ko si Arkin. Dumiretso ako sa company. Nasa Bukana pa lang ako, sinalubong na ako ni Kina. Hindi po kayo inaasahang bisita sa conference, sir? Base sa kanyang reaksyon, hindi naman ito masyadong kahalagahan. Ano daw ang kailangan? Sumunod si Kina hanggang sa pagsakay ko sa elevator. Personal issue. Daddy ni Vian, is it right? Usisa ako at hindi naman na siya sumagot, kaya nasiguro kong siya na ngayon. Imbis na sa opisina ako dumiretso ay sa conference na. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya doon. Sige na, iwan mo muna kami. Utos ko kay Kina. Pagsara ng pinto ay naglakad na ako papunta sa harapan ng daddy ni Vian. Isn't good to see you again. Nakangiwi kong wika. Ano bang dapat na bati ko? Mayabang ka pa din. Anya, salamat sa papuri mula sa iyo. Alam kong alam mo nang maidiya na si Vian sa lahat. Obviously, na-share mo na lahat sa kanya kaya naman ganyan kakayabang ngayon. Mr. Viero, mali ka nang intindi. Magkaiba ang yabang sa confidence. Alam mong simula't simula pa lang ay panalo na ako. Sinabi ko na hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang anak ko. Hindi ko pinagkait, Akiro. Itinuro ko lang sa iyo ang tamang daan. Kung talagang hindi ko na kayo mapipigil ay hahayaan ko na kayo. Saad niya sa akin. Salamat naman kung ganun. Pero huwag kang mag-alala. Tutupadin ko pa din ang 25 milyon na ipinangako ko sa iyo kapalit ng mag-ina ko. Ikaw ang bahala. Nasa bahay na si Vian. Ikaw nang bahala kung saan mo sila dadalhin. Wala na akong panalo kaya ipapaubaya ko na siya sa iyo. Saad ni Tito tsaka tumayo sa upuan at naglakad palabas ng opisina. Tumayo ako at hinabol siya. Tito, huminto siya sa paglalakad kaya nilapitan ko siya. Inalok ko ang kamay ko sa kanya. Tanggapin niyo ang pasasalamat ko. Gusto ko din pong malaman niyo na hindi ako nagtanim ng kahit anong galit sa inyo. Ang tanging gusto ko lang, maibalik ang aking mag-ina. Tinignan niya ang aking kamay at kaagad na tinanggap. Sana mapagtagumpayan niyo ang lahat ng pagsubok, Akiro. Anya tsaka binitiwan ng kamay ko. Pinanood ko siyang maglakad hanggang sa makalayo siya. Sir, Ani Kina, paghanda mo ko. Papakasal ako, Kina. May sabik sa boses ko pero kinalma ko ang aking sarili. Ayoko maging kahiya-hiya sa mata ni Kina. Sir, may meeting po kasi. Mas mahalaga pa ba ang meeting ko kaysa sa kasal ko? Sarkastikong saad ko. Ayusin mo ang magiging sagot mo. Nakasalalay dyan ang trabaho mo, Kina. Kasal niyo po. Nauutal na Anya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Nang tumalima ako ay ngumiti ako. May lakas na ako ng loob nang pumunta sa bahay ni Vian. Inabutan kong umiiyak siya habang yakap ng kanyang mami. Vivian, tawag ko sa kanya. Mugto ang mata niya nang humarap sa akin. Umayos siya at kaagad na pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Akiro, anong ginagawa mo dito? Ngumiti muna ako sa mami niya para magbigay ng galang bago ko siya lapitan. Bakit ka umiiyak? I told you, huwag kang makikipag-away sa daddy mo, hindi ba? Ako ang bahala. Hindi ko nahahayaan na lumaban kang mag-isa para sa sarili mo. Hindi yun. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Akiro, all this time, punong-puno ng muhi yung puso ko sa pag-aakala na pinabayaan mo kami. Hagulgol niya pero ngumiti lang ako at mahigpit siyang niyakap habang tinatapik ang likod niya. Tahan na.
Alam kong madaming dahilan kaya hindi tayo agad pinagtagpo. Baka may mas malalim na dahilan ng daddy mo. Maswerte ka nga dahil kasama mo ang anak natin at ang pamilya mo habang ako'y mag-isa talaga. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Oo, nakipagdeal ako sa daddy mo dahil sa kagustuhan ko makasama kayo. Yun lang. Tinapik ko ang likod niya hanggang sa tumulo ang kanyang luha. Nag-usap na kami. Tulad ng pangako ko kay Arkin. Magkakasama na tayo bilang pamilya. Pumayag na siya. Hindi makapaniwalang ani Vian at nakangiti akong tumango. Oo, pumayag siya. Tumingin ako kay tita. Gusto ko din pong ipaalam sa inyo na gusto kong pakasalan ng anak nyo. Ngumiti si tita at hinawakan ng kamay ko. Salamat iho. Dahil bumalik ka sa piling ni Vian. Akala ko'y habang buhay nang kakainin ng lungkot ang anak ko. Salamat iho. Gusto ko din pong formal na magpasalamat sa inyo. Sa paraan kung paano niya inalagaan ng mag-ina ko. Panahon na po para bumawi naman sa kanila at maging sa inyo ni Tito. Bahagyaan niyang pinalo ang aking balikat. Wala kang dapat bawiin sa amin. Obligasyon lang namin na alagaan si Vian at Arkin dahil apo at anak ko sila. Hala sige na, pumunta na kayo sa pupuntahan niyo. Anya pa, kaya tumango ako. Inalalayan ko si Vian maglakad hanggang sa makasakay kami sa kotse. Gusto kong malaman, paano mo nakumbinsi si Daddy? Anya habang nasa kotse. Pagbukas ko sa makina noon, hinawakan ko ang kamay niya at hinagka ng likod noon. Sa tindi ng dedikasyon na pinakita ko sa kanya at sa tulong mo na din. Nakita niya siguro kung paano ka nasaktan. Ayaw kanyang makita na ganoon, kaya alam kong mahal ka ni Tito. Siyempre, tinupad ko din ang pangako kong pera sa kanya. Para kung nagkagipitan man, wala siyang maisusumbat sa akin. Teka, saan ba tayo pupunta? Maya-maya ay tanong niya. Magpapakasal. Diretsang saad ko. Tinignan niya ako kung nagbibiro ba ako. Kasal? Ngiwing-an niya, kaya tumango ako. Hindi ka man lang nag-propose sa akin. Propose? Bakit? Hindi pa ba sapat si Arkin na proposal? Alam mo namang hindi na natin kailangan ng promise ring para magpakasal. Giit ko pa pero nginiwian niya lang ako at the same time, inirapan kaya ako'y napatawa. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay nagmaneho na lang ako. Mula na magkita kami, ngayon ko na lang siya ulit nakitang tinuyo. Bagay na na-miss ko. Nag-drive ako. Halos 11 pa lang ng umaga noon. Ayoko, hindi ako magpapakasal hanggat walang proposal. Dinig kong bulong niya. Halatang naiinis pero nagbibingi-bingihan lang ako. Wari hindi ko siya pansin. Ilang oras din ang biniyahe namin. Mabuti nga't hindi siya nagpababa sa gitna ng kahabaan ng highway. Ganun kasi siya nung college kami. Pag inabot siya ng toyo sa daan, talagang katakot-takot na suyuan. Mag-aalas 12 ng tanghalian ang marating namin ang binili kong resort sa Tagaytay. Nandito na tayo. Saad ko pa pero inirapan niya ako. Tulad ng inaasahan ko, nagiging independent siya kapag may toyo. Mag-isa niyang binuksan ang pinto ng kotse at saglit siyang napatigil nang makita niya ang mga petals ng rosas sa kanyang tatapakan. Natigilan siya at tumingin sa akin. Ngumiti siya na para bang tumatalo ng puso niya sa saya. Ngumiti din ako at nagmamadaling umikot. Inalok ko ang kamay ko sa kanya nang salubungin ko siya sa labas. Pagbaba niya ay tuluyan niya nang nakita ang mga petals ng rosas sa kanyang daraanan. Napahinto siya nang makita niya si Arkin doon na may dalang malaking banner kung saan nakalagay ang mga katagang, "Will you marry me, my dad?" Nasalo ni Vian ang labi niya. Mangiyak-ngiyak siya na tumingin sa akin at hinampas ang aking balikat. Nakakainis ka talaga. Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Sabi ko naman sa iyo eh. Tinanong kita kung hindi pa ba sapat si Arkin na proposal. Kala ko naman hindi mo magugustuhan. Kakamot-kamot sa ulo na saad ko. Akala ko kasi sabi mo sapat na ang anak nating si Arkin. Hindi ko naman alam na literal pa lang siya ang magpapropose sa akin. Nakasimangot na Anya. Now ma'am, what's your answer? Ani Arkin sa kanya. Yes. Magpapakipot pa sana siya kay Arkin pero tinawanan ko lang siya. Iginaya namin ng anak ko ang mami niya papunta sa kwarto ng maliit na bahay na naroon kung saan siya ayusan ng mga staff na kinuha ni Kina. Sa likod ng resort ang venue, talagang napakaganda ng pagkakaayos. Nagustuhan ko lalo't nakaka-refresh ang pagbagsak ng tubig sa lagun na parang sinadya. Nandoon kasi sa likod ng magiging pwesto namin ni Vian ang pagbagsak ng tubig.
You amaze me again, Dad. Hindi ko po alam na may ganito pala kagandang lugar. Umiiling na ani Arkin. Maging ito'y mapapasayo din anak, kaya hindi mo kailangang humanga. Wala pa ito sa lahat ng yaman na mamanahin mo. Pagmamayabang ko. Pero bago mo alamin yun na mas maiging mag-prepare na din tayo. Bubugan na nga po yung mami mo, oras na siyang nag-antay sa atin. Tumatawang sad ko. May sarili din kaming kwarto kung saan kami aayusan ng mga make-up artist na kinuha din ni Kina. Kahit sa ang anggulo'y nakikita ko talagang sarili ko kay Arkin. Pareho kami ng style sa pananamit. Ayaw niya ng puti dahil hindi daw bagay sa amin. Siya na nga ang pinapili ko kung saan siya komportable. Magiging magkamukha kasi kami. I think I'll go with white sleeve and cream on top, Dad. How about you? Be wise, ayaw ni Mami ng badoy. Ito pa naman ang pinaka-espesyal na araw nyo. Pinagtatawanan ako ng anak ko. Kaya para sabay kaming mapagalitan, pareho na lang din ang suot niya ang sinuot ko. Dad, wala kang own fashion. Naiinis na niya sa akin pero tinawanan ko lang siya. Nauna ako lumabas para siguruhing walang magiging abirya mamaya. Mula sa sounds and preparation, talagang inisa-isa kong i-check. Sir, within 10 minutes magi-start na po ang ceremony. Saad na Kina sa akin, kaya pumwesto na ako. Kabado ko kahit okay naman ang lahat. Siguro nga'y ganito talaga ang pakiramdam pag alam mong malapit nang maitali ang puso nyo ng taong pinakamamahal mo. Naipit ko ang aking labi. Daig ko pa ang bakla nang maging emosyonal ako. Pumasok ang anak ko, dala ang pulang una na papuso. Yun ang singsing na pinakustomize ko pa sa ibang bansa. Yung singsing na akala niya may nagmamay-ari ng iba. Hindi niya alam na kaukit sa kabuuan ng singsing na iyon ang paulit-ulit na pangalan niya habang iyon sa kanya naman ay mga letra na pangalan ko ang naroon. Napatingin ang mata ko sa puting buhangin. Alam kong anumang sandali parating na ang magiging asawa ko. Dahan-dahan ako napatingin sa bawat paghakbang ng light blue na sandals na pag-aari ni Vivian. Napakaganda ng kanyang gown na talagang bagay na bagay sa kanya. Napahinto siya nang makita niya ang daddy niya na nag-aantay sa kanya papasok. Hindi nga siguro akalain na attend dito. Pero kasama ito sa deal. Pero alam ko na umattend ang daddy niya hindi lang dahil sa pera, kundi dahil gusto niyang makita ang anak niyang ikinakasal. Sandali lang silang nag-iyakan pero binawal siya ng kanyang daddy. Siguro ay nangihinayang ito sa makeup niya. Nakakainis, hindi ko madinig ang usapan nila. Ang hirap manghula. Kahit paano, naibsan ng kaba ko nang makita ko silang nagtawanan hanggang sa maglakad na sila palapit sa akin. Kasama si tita syempre. Inalok ko ang aking kamay kay Vien na kaagad niyang iniabot sa akin. Congratulations and best wishes for both of you. Anang daddy ni Vien na magiging daddy ko na din. Salamat, Dad. Saad ko't nginitian niya naman ako. Nagbuntong hininga ko at tinignan si Vien. Kinakabahan ako. Ano na pag-usapan niyo ng daddy mo? Usisang pabulong ko. Humingi lang siya ng sorry. Ikaw talaga puno ka ng pasabog. Hindi pa nagsisimula, huwag kang mag-alala, mamayang gabi pa. Nakatawang biro ko. Maya-maya ay tumikim iyong pare na magkakasal sa amin. Inilayo niya ang mikropono. Mamaya niyo na pag-usapan ng honeymoon. Tapusin niyo muna to. Anya kaya't kapwa nahiya kami ni Vien sa isa't isa. Nailayo ko ang aking paningin habang si Vien naman naipit ang kanyang labi. Okay, sisimulan na po ang seremonya. Mangyaring lahat ay magsitayo. Saad ng pari. Nagkatinginan kami ni Vien at nagngitian. Ilang minuto din naming tiniis na wag magkulitan hanggang sa tawagin ang ring bearer. Sa laki ni Arkin, talagang pinayagan siya na ang magdala ng singsing namin ng kanyang mami. Yeah, Mom, Dad, congrats po. Ani Arkin, kaya ngumiti kami ng mami. Thank you, anak. Nagkasabay pa kami ng kanyang mami. And now, I pronounce you are now husband and wife. Please, kiss the bride. Ani Father. Saglit at dampi lang ang halik na iginawad ko kay Vien dahil ayokong punahin na naman kami ng bitter na pari. Halata kasi na matandang binata kaya ganyan siya kasensitive. Bulong sa akin ni Vien kaya napatawa ko. Malakas na palakpakan ang pumalibot sa kabuuan ng lugar. Hinagisan kami ng petals ng mga bulaklak. Sinalubong kami ni Arkin ng mahigpit na yakap. Sakto naman na nandoon ang photographer na siyang kumuha ng first family picture namin. Matamis ang aming pagkakangiti ng mga oras na iyon.
Dahil sa wakas, hindi na matatawag na inabando ng bata si Arkin. Mayroon na siyang masaya at buong pamilya na noon niya pa ninais na makamtan. Hawak ni Arkin na magkabilang kamay namin ng mami niya nang tuluyan naming landasin ang aisle palabas.